Magandang hapon sa inyong lahat. Muli ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Human Rights Promotions. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at gabay ng kaliwanagan ni Banal Santa Maria, ang boses ng Human Rights Promotion sa malayang demokrasyang ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, banal na Espiritu Santo, ay hinggil sa mula sa issue na ating nakalap at babantay sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. Ay hinggil sa issue ng NTF-ELCAC on concerning against terrorist youth grooming. Ayon sa NTF-ELCAC ay concern sila sa mga kabataan na tahas ang hinihikayat upang lumaban sa pamahalaan base sa naging pahayag din di umano ng NDF na paghikayat sa mga kabataan sa mga eskwelahan sa pagsali sa komunistang grupo o New People's Army o yung mga NPA at sa mga underground allies nila. So yan. Ayon sa Secretary ng NTF-ELCAC Executive Director Undersecretary Torres, ay hindi naman issue dito ang aktivismo, kundi ang paghikayat sa mga estudyante o kabataan sa armadong revolusyon. Yan. Laban sa pamahalaan. So ang ganitong nakbanging nila ay paghubog sa mga kabataan sa terorismo. Hindi na aktivismo ang ginagawa nila, kundi pagmumold na ng kadre na para sa revolusyon. Mula sa pagiging aktivista, tungo doon sa underground hanggang humawak ng mga armas. Yan ang naging pahayag ng ating NTF-ELCAC hinggil dito hinggil na against dito sa di umano ay tinuran ni NDF nagkasalita mula sa NDF dito sa parang anniversary yata o whatever ng LFS ay kanyang tinundi na yung pahayag na yon na kung saan na ito ay parang tinatawag niya na youth grooming ibig sabihin ang ibig niyang sabihin sa youth grooming ay inuhubog na sila o hinikayat niya sa paglaban sa pamahalaan yung mga kabataan. Base din sa tinuran di umano ng NDF na nagsalita doon sa LFS. Instead na nagkaroon lamang ng mga iba't ibang mga yung kanyang paggabay sa issue ng lipunan or yung mga idealismo. So ngayon ang Human Rights Promotions ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya, karapatang pantao. At sa issue ito ng NTF-ELCAC on concerning against terrorism, youth grooming, ang ating boss dito ay ang NTF-ELCAC in concerning youth not to be recruited in said terrorism o yung youth grooming ay irespeto nito yung karapatang pantao at hindi red tagging ng mga estudyante at mag-profile o anumang abuso hakbangin laban sa rebelde kong komunista upang hindi ang hakbangin nito ang siyang magpariwara at sumira sa pag-aaral ng estudyante at kinabukasan. Yun. So yung bonus natin dito sa nice parating ng ating NTF-ELCAC para sa pagprotekta niya sa mga kabataan, kalipunang Pilipino, laban diyan sa terorismo o NPA na para mawakasan yan ay ang ating boses yung kanyang tinuran na protektahan. So yun ay it is a mandate of the government, particular sa kanila. Ngayon, ang boss natin ay daanin ito sa mahusay na hakbangin. So maganda yung concern, but ang problema ay yung sinasabi niya, hindi problema yung aktivismo, yung pagrarally, pagsasabaw sa pamahalaan. Pero ang nangyayari kasi ay yung mga estudyante ay sinisikil doon sa campus because of that para protektahan sila in
in laban dyan sa mga sinasabing komunista at meron nare-red tag. So ngayon ang problema dyan kapag mayroong na-trump up charges, nare-red tag, ay sila mismo ang sisira nung kinabukasan ng estudyante kung lalong-lalo na hindi naman sila yung mga halimbawa aktivista lamang sila or hindi naman talaga sila kasali diyan sa mga teroristang grupo na yan base dun sa kanyang tinura ng mga proseso. So yun ang magiging problema kapag nagre-red tag na, mali yung na-red tag mo, tapos yung mga aktivista nare-red tag. Hindi ka na nga aktivista, na-red tag ka pa. Aktivista ka, na-red tag ka, so aktivista ka lang naman, hindi ka naman connected with that sa mga NPA o sa mga komunista. So, yung pagkasabaw mo sa pamalan, dapat pinoprotektahan pa nga ng gobyerno yon dahil kung mayroong kagaya ng katiwalaan, yung corruption. So, ang estudyante dapat kakampihan nila yan. Kasi mayroong corruption unless gumagawa sila ng karahasan in acting corrupt o pagkasabaw sa corrupt. Diba? So, wala pinipili yung batas. So, kaya kailangan dadaanin sa wasto ang kilos protesta at ang paglaban doon naman sa mga rebelde. So kaya dapat ay iwasan ng ating pamahalaan, particular doon sa NTF, na kung gusto nilang protektahan yung mga estudyante o mga kabataan laban dyan sa mga teroristang grupo na mahikayat, ay iwasan nila yung ganong klase ng mga inaatungal ng ibang mga aktivista at mga estudyante na mayroong red tagging na nangyayari, mayroong trump up charges na nangyayari at yun ang nagiging problema na nakakasikil sa mga estudyante na activism or yung may mga natatrump up charges or nare-retag na yun mismo yung pipinsala sa kanila sa pag-aaral. Pag natakot, kung mali ka, hindi ka napapasok kasi may threat na sa buhay mo. Kahit aktivista ka, nag-aaral ka pa naman, di ba? So hindi naman masama magsabot ka sa pamahalaan kung mali naman. So ngayon, walang karapatan, sinasabi, naturalmente takutin ka ng mga sinasabihan mo sa pamahalaan. Mali yun, di ba? Bakit ka tatakutin? Kung karapatan naman namin na magsabot sa pamahalaan, halimbawa, why you are threatening this then? O sino man. So dapat, they are protecting from those any harm or threat kung merong gagano sa kanila. Sino ba gagawa sa kanila nun? Para nagkasaboses ka sa pamahalaan. So yun. Kaya, yun yung ating boses doon. At sa concern na ito ng NTF-ELCAC, sagipin ang mga kabataan na lumaban sa pamahalaan ay ang nasabing karapatan ay kanilang sundin upang hindi ang siyang nakakapekto sa mga inosenteng mga kabataan ay ang iba't ibang nangyayaring mapang-abusong hakbangin ng pamahalaan mula sa NTF-ELCAC kagaya ng nasabing retaging at iba't ibang maling hakbangin ng mga nasa pamahalaan, particular AFP at PNP at etc. So yan, so hindi naman naging sa lipunan Pilipino, hindi na bago sa atin na yung labanan ng pangkaliwang grupo at saka ng gobyerno ay may mga mapang-abusong hakbangin yung ating ilang mga nasa pwersa o nasa pamahalaan laban sa pagsupil sa kanila. Particular, may mga kagayan niyan, yung mga nasa activism, meron silang nire-retag na pagbibintangan, yung iba't ibang hindi lang sa kabataan o sektor ng kabataan, maging iba't ibang mga sektor. So marami diyan yung na-i-issue, marami na abduct, at yung iba nga ay missing, yung iba ay nasa salvage o na-EJK. So yun ang nagiging problema. Aktivista ka pa lamang, na-EJK ka na. Meron din naman, kahit nga yung yung labanan ng mismong NPA at saka sino mga rebelde, laban sa pamahalaan, so meron pa ang tunay IHL na tinatawag, International Humanitarian Law, siguro ng NTF yan. So meron pa lalo na civilian pa, para hindi malapat yung karapatang pantao within the civilian. Appearing New People's Army, sino ba dyan sa civilian na yan? Ang supporter nila. Civilian, paano maging MP civilian yun? Halimbawa, estudyante. Sabihin nila, kung ang ating naisip nila, baka yun yung recruitment, na doon yung recruitment para sumali. So ngayon, kung ganun yung kanilang iisip o anong mga connection, student or any in the sector of our society,
i-respect yung karapatan at magkaroon ng legal at mahusay na hakbang. So, ganun kasimple yun. In concerning against makakalibang grupo o paglaban sa pamahalaan using arms, di ba? So ngayon, kung yan yung mga aktivismo na baliwala yan, kung hindi sila hindi sila threat in our society and our government, yung mga aktivista nga, kagaya ng sinabi ng TPLCAC, sapagat sila ay boses ang ginagamit, katuwiran. So ngayon, ay yan ay nakatutulong pa nga, kagaya ng halimbawa, yung sa boses na yung pamahalaan, aksyon na yung korupsyon, di ba? So halimbawa, yung kagaya ng Pangulo, siya ay nag-initiate laban doon sa korupsyon. Kung sinuportahan siya ng estudyante o yung estudyante na mulat, nagsaboses, supporting yon, hindi man sinasabi nila o sinusuportahan kita, Pangulong Marcos, ng mga estudyante dito sa ganito. Halimbawa, nung bago pa lang nagsisimula. Kasi nung bandang huli, parang siya na rin yung mismong inaano kasi nga nagkakaroon ng ibang mga naglalabasa mga ano. So ngayon ay dapat ay yung mga ganyang aktivista, dapat protektado yun, hindi ba sa yung kung paano maghihinala within those in the proper society, ayusin, hindi yung marerenta kasi yung iba nandun sa lipunan, yun yung pag na tinatarget nila sa salvage nila kung ano pag nagrasa boses sa pamahalaan. So hindi natin malaman kung sino ang maaaring koneksyon, yung tinutulig sa hindi doon sa enforcement na siyang ano, so whatsoever, pero kailangan ay maging mahusay doon sa pagpapatupad ng tungkol transparent, accountable, non-abusive, yan, legal at may respeto ng karapatan. So equal justice ika nga in peace and order, particular dito sa insurgency or ginagawa nila terrorismo na ito ngayon at hindi lang basta issue of simple insurgency, so that terrorism na ang kanilang pag-after. So marami ang umaangal sa mga kabataan o mga pinaghihinalaan sabi ng sabing komunistang grupo na pawang nasa setup lamang o trump-up charges. At ang mabigat ay mga non-bailable offenses ito. At mga EGK ang grabe. At ang mga nasabing nare-red tag lamang. So, hindi lamang sa mga kabataan, estudyante, kundi sa pangkalahatan na pagsugpo sa mga sinasabing teroristang komunista. Generally, in after sinasabing NPA communist terrorist or communist terrorist ay irespeto yung human rights, yung mismong pagsupil sa mga NPA, irespeto yung IHL para hindi nadadamay yung community. So na malino sa IHL, respect the community, respect anything, di ba? Ang ating gobyerno kung dadaanin ng pwersa, di ba? Lalong-lalo na kung maghihinala ka doon sa mga doon sa mga pangkaraniwang mga nagkasaboses lang na sa tingin mo yung aktivistang mukhang kaisa nung mga pogi yan, di ba? Ng mga NPA, halimbawa. So, rinireta nila ngayon, di ba? Or else, kung ano ng hakbangin, tatakutin, whatever, na-profile, yun. So, ayun, hindi na makapasok na eskwelahan kasi natatakot na. Hindi naman pala sila aktivista pa. Hindi kasapi doon. Aktivista ka man, ikaw naman ay gusto mo lang magsaboses. So, ayun, natatakot na pumasok ngayon yung iba. Maybe yung iba hindi natatakot, pero delikado naman yung buhay nila. So, di ba? Lalo na kapag may particular na tinutiligsang mga tao, may pinabalutang na pangalan, so medyo matatakot ka. Family, maapektuhan. So kaya kailangan kaya nga yung tawag dito, pagsasabatas ng against red tagging, dapat yung kay Senator Jingo yata na panukala yun. At inano rin ng Supreme Court yata yun na ang red tagging ay bawal. So, dapat sundin lang yung TFL yun. At iba't ibang mga, and generally nga, ay magpahirap ng fair justice, legality, respect that, yung mga sinasabing mga sa yung human rights in implementing peace and order, particular insurgency. Sa trabaho nila. So, kung gusto nila matigil yung rebellion from the NPA or NPA-NDF, itong komunistang sinasabi nila ay dahil nila sa wasto. Diba? Legal. So, kaya yung concern, maganda yung concern. Siyempre, yan ang gusto ng gobyerno, huwag sila lalaban sa pamahalaan. But, yung hakbangin. So, aside from, yan, sinasabi na, kayo ay pinoprotekta namin, pero
sa kabila ng lahat, mayroong mga estudyante na sinisikil kami rito. Ayon doon sa campus na gano'n, di ba? Yun. So sana ay magkaroon ng mahusay na hakbangin ng ating pamahalaan, AAP, PNP, the intergovernment and the NTF. Particular, yung NTF kasi particular lang doon sa NPA or CPP and PNDF. Pero yung may mga other pa naman mga rebelde. So mas maganda lang yung sa Mindanao kasi ay mayroon ng yung sa BRMM. So nagkakaroon na ng magandang pero may mga iba pa mga rebelde doon sa mga doon sa ibang may mga iba pang rebelde na sinusupil pa ng ating government na kinakailangan ay maging fair in suppressing them. So sa lahat ng armadong grupo na lumalaban sa pamahalaan, suppress them fairly. Ituring man silang terorista or not, so may karapatan pa rin ang mga tao na nasa ganong klase ng mga situation. Kasi nga may problema ang lipunan, alam naman natin lahat yan, kaya mayroong mahawak ng armas. Kung hindi humahawak ng armas ay yung mga kriminal. So maalala naman sa ating namang nababalita, napakarami kahit naroon sa gobyerno na mga nasa hanay din ng PNP o AFP. Ayun, mga gumagawa ng katiwalian, gumagawa ng karami, maski yung mga nasa mga politiko, just because of money. Kasi nga ay hindi naman patas din. Kasi mas gusto nila, mas mataas ba yung pamumuhay nila. Yun ang mahirap doon kasi nga maganda na ngayon sweldo ng mga pulis pero naging ganun pa rin sila. Kulang pa rin. Pero isipin mo, lalo na yung mga mamamayan na minimum wage hindi nila makikitain. So yun. Either kung hindi sila hawak ng armas para baguhin yung pamahalaan magkaroon ng magandang buhay ng ng Pilipino, gagawa sila ng krimen. Gagawa sila para mabuhay lamang, makapamuhay na maayos. So they bet for that. Ayun ang mahirap to. So kaya dapat ay daanin sa basto ang pagsupil doon sa mga lumalaban sa pamahalaan. Criminal, common criminals and yung mga insurgents ngayon, sinasabing terorista. So, irespeto ng pamahalaan ng human rights in facing insurgency or terrorism at pairalin ang batas, patas ng justisya upang masupil sila ng gusto at hidaanin sa mapang-abusong paraan. Dapat pa nga ay bigyan ng pagkakataon ng mga estudyanteng sumapi na sa kabundukan upang magbago at hindi tuluyan na silang masira ang buhay na ikulong sila in many charges na ginagawa ng mga ganyan. Lalo na hindi naman talaga kasapi sila. So yun. So yan, kaya siguro ay yung kagaya mga estudyante, yung nasa kabundukan, halimbawa na-recruit na sila ron. Dapat pa nga ay kung sila humawak na ng arma, naging regular na ilang mga rebelde ron. So kung sila mahuli, mga estudyante, mga bawal, mga 18 to hanggang ilang age, 18 to so maaaring sila mabigyan pa ng pagbabago kung sakaling sila na-recruit ng ganung mga age, halimbawa. Kasi kitang-kita, mga batang-bata pa. So ngayon ay mabibigyan hindi naman kabataan lang binibigyan ng pagbabago, kundi yung lahat ng mga sasapi roon ay binibigyan ng pagkakataon ng gobyerno na makapagbago, di ba? So from e-clip and marami pang mga tayong mga ginagawang mga hakbangin to yan kagaya ng NTF, merong merong parang sa kapag ka nag-lead ng arts, meron din silang sila nagpapairal ng e-clip, di ba? So sana pag-iba yun din ng ng NTF, lalo na doon sa mga estudyante. Kaya diwas, kung binibigyan mo na pagkakataon makapagbago, dapat hindi nagre-red tag, di ba? Nag-red tag ka pa. Nagbigay ka pa ng pagkakataon magbago pero nire-red tag mo naman. So lalabas noon, sila rin yung sisira ng estudyante kapag gano'n. Tapos, kapag nahuli, kukulong nila. So yun, di ba? Kasi lumabang na sa gobyerno. Kaya nga mayroong kaya nga may e-clip, mayroong para yung mga ganong kabataan. So hindi pa sila na matagal na nagiging ganoon, nasa loob, pwedeng mabigyan pa ng pagbabago or hindi sila ikulong. Kahit nga yung mga matagal na, maraming napagbigyan ng ating gobyerno, yung matataas pa mga ranggo doon sa loob ng armadong grupo na bibigyan ng pagkakataon, di ba? So, dapat walang patas lahat for that. So, ang ating naman Pangulong Marcos para may
naiigo rin dyan na maliban, lahat pwedeng pagbigyan ng mga pagbago. Maliban lang doon sa ng massacre siguro. Parang ilang atang di niya parang papanagutin niya kapag gumawa ng massacre or tawag din yung mabigat na parang yun lang ang kanilang hindi bibigyan ng pagkakataon. Pero yung iba, kung pangkaraniwang pakipaglaban lang ang kanilang siyempre nararanasan doon, baliwala. So ngayon, paitingin ng peace talks at itong balik-loob program or ICLIP or etc. na para bigyan ng pagkakataon ng mabago sila. Partikular mga kabataan na na-recruit nila. So ang peace talk, hindi dapat ito itinitigil. Kundi patuloy ito, maging may nananabotahe dito at kung ano-ano kinakarap ng peace talks yan. So kung kumampanya at umakbang ng ayon sa batas at karapatan ang ating pamalaan against the said communist terrorists. So maraming akbangin na dapat gawin, lalo na yung NTF, sila yung civilian civilian authority na lumalaban diyan. Sila yung nakapagsasabi doon sa AFP, PNP kung paano nila kailangan ng halimbawa enforce, parang gano'n. Ito muna, hindi. Magsasagawa tayo ng mga ganito, di ba, na may mandate ng NTF. So, kaya pagbutihin ng NTF, yung kampanya niya, at hindi yung lumalabag doon sa karapatan, sumisigil sa lahat ng sektor, mula kabataan, manggagawa, pesante, kababaihan, yan, etc. na hindi dapat gawin yung mga mapang-abusong hakbangin yan. Any and the entire government na kung paano mga pera ng peace and order, common, anti-insurgency, etc. So, sa isang banda ay pinaiigting ng ATC or Anti-Terrorism Act Council ang kanilang policy laban sa mga terorista sa bansa. Sa pamamagitan nito ay masusugpo ng mabisa ang terorismo. So, yung ating ATC, yung kanuglog din niya ng NTF, yung ATC na siyang parang siya yung may naggagawa na polisiya for against terrorism. So, pinaiting nila yung policy para masugpo agad yung mga terorismo. So, ang ating boses dito ay ang mga policy at abangin ng ATC at buong pamalaan at isa rito ay siyempre pa-rally yung accountability, transparency, same as a general, fair justice, human rights, upang walang maabuso sa sinasabi na inosente at maging mga totoong kaisa ng terrorist na grupo. Ay respeto ang karapatan upang mapanagot sila ng pasas at hindi set up lamang o anumang pang-abusong bangin upang mapanagot at masupil sila. So yan, sana maging transparent yung ating pamahalaan dyan. Particularly ATC, NTA, whatsoever, na kumakalaban sa lahat ng mga kumahawak ng armas laban sa pamahalaan. At lalong-lalo na kung yung mamamayan, kung sino mas mamamayan ng kanilang paghihinalaan, sana maging transparent. Kasi iba ang dami na tinatanong charges. Pagkatapos ay mapapatunayan, wala naman. Nakulong ka na 10 taon, ilang taon, di ba? Tapos, yun pala, yung naramap charges lang. So, kawawa naman yung pamumuhay nila. Lalo na kabataan. Meron mga rin yung kabataan na sabi na, talagang naging PN yan. Ayun, nakakulong sila. Sinong sumira na ng buhay ng mga kabataan? Sabi na, agdalain natin yung mga kabataan. Bigyan natin pagkakataong ikulong yan. So, kaya nga, yung gobyerno, tayo malaki ang pangunawa, lalo na doon sa mga kabataan na nare-record niya para sila yung pagbaguhin. So, yun. Kasi nga, binibigyan pagkakataong sila magbago. Ayun. Gusto nilang dalayin yata yung mga estudyante. Kaya mayroong mga kinukulong na ganyan. Diba? So, yun. Sino sumira ng buhay ng kabataan? Diba? Gobyerno na rin. Hindi yung sinasabi sila ay naligaw ng niloko ng NPA. Diba? Ayun. So, yan. So, ngayon, ay muli maliwanagan ng Banal na Santa Maria ang bansa mula sa pamahalaan. Yan. At sa bayan ng Pilipino, mula pamahalaan, mamayang Pilipino, at yung pamahalaan, mamahalan ng mabuti, matuwid. Tugunin yung karapatang pantao, patas ng hustisya, iwasan yung mapang-abusong hakbangi o pang-abuso,
pang-aapi, inequality, yan. At korupsyon, yan. Katiwalian. At yung mamamayan naman, iwasan yung paglaban sa pamahalaan. Iwasan ng mamamayan yung paggawa ng paglabag sa batas. Pag-suportahan nila yung mabuting pamamahala, patas ng hustisya, pagpapayaran ng karapatan ng tao. Yan. Sa ngayon makapumuhay tayo ng makayapa, maunlad. At higit sa lahat, makakapanampalataya tayo ng lubos sa ating banal na Panginoon Diyos, mula sa ating banal na Panginoong Jesucristo at gumay ng banal na sa Maria. At magkaroon tayo ng kaligtasang spiritual sa pamumuhay ayon sa ating karapatan. Di ba? Magaan. So ngayon, di ba kahit na mabigat ang ating naging pamumuhay because of any inequality in our society, keep strong in faith in God. Tayo ay hindi niya pababayaan. So yun, muli magandang hapon sa inyo. Sana nakapagsabuhay naman ang human rights promotion sa ligong ito. Hinggil dito sa karapatang mga tao. Sa isyong ito na ating tinunghayan mula dyan sa pahayag ng ating NTF. So yun, magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.